Ang ite-testimony ko ngayon is about surrender. It was all happened last year. Actually, this May, hindi ako sigurado kung anong date kasi nakalimutan ko na. Pero this May, supposedly, dapat death anniversary ko na. Why? Because I tried to take my life. I tried to, s- to I attempted suicide. So, yun. I was at my lowest point of my life. My parents, my family are not treating me well. I experienced sexual abuse, but hindi naman sa kapamilya ko. I experienced sexual abuse, verbal abuse, physical abuse. When I was at my lowest point in my life, sobrang nakaka-drain. Pagod na ako. Though, alam kong meron akong Diyos. I have living God. Pero, selfish ako. Sobrang self-centered ko. Gusto ko nang tapusin yung paghihirap ko. I am sobrang selfish ko. Hindi ko man lang inisip yung biyaya, yung bigay ng Panginoon, yung biyaya na buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Imagine, He died for me. Pero I was willing to take my life kasi pagod na ako. Hindi ba? Sobrang selfish ko. The reason behind that is, yung parents ko kasi, not to brag, pero I'm academic achiever. So, ginagawa ko lahat yon para ma-notice ako ng parents ko kasi hindi ako natatrato ng equally or tama. Yung treatment sa akin ng parents ko noon is very unfair. Nung recognition day ko, hindi man lang ako grinit, kinongratulate, or so what. Nakuha ko yung title ng with high honor. Pinaghirapan ko yon. Pero ni isa, wala man lang nag-greet sa akin. Every recognition, every quarter, with high ako. Ginagawa ko yon para lang mapansin ako ng parents ko. Pero wala. Instead, ayun pa yung pinanlalaban nila sa akin. Ang sabi nila, matalino ka nga. Pero, sorry po sa word, sabi sa akin, bobo ka naman. Sobrang talino mo nga sa school, pero pagdating sa bahay, napaka-bobo mo. And kapag napapasagot ako sa mga magulang ko, sinasabihan ako ng dad ko na demonita daw ako. And syempre, mapapaisip ako, bakit ganun? Sa mga kapatid ko, sobrang ayos ng treatment. Binibigay lahat ng gusto nila. Pero ako, bakit parang nagiging shadow na lang ako sa family namin? I am the black sheep of our family because the way they treated me is very unfair. And I thought, what if tapusin ko na? Hindi na nila kailangan dito. I-end ko na yung life ko kasi tama na, pagod na ako. Without knowing, hindi ko man lang inisip na yung si Jesus Christ, He died and suffered. He was mocked. He was rejected just for me to be saved. Pero ako, babawiin ko lang yung buhay ko. That time, nung recognition day namin, after ng recognition day, nag-decide na ako na, ayoko na. Magsusuicide na talaga ako. Wala akong pakialam sa anong mangyayari. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang suicide is unforgivable sin. Kasi you took the life that God had given me. So, ayun. After the recognition day, desidido na ako na
bawiin ko na yung buhay ko. 2 days akong nagkulong sa kwarto, 2 days akong hindi kumain, uminom. Wala akong kinakausap kahit sino sa kanila. Maliligo lang ako kapag na-make sure ko na natulog ang lahat. 2 days nakalak ako sa kwarto, mag-isa. And I want to tell you na kapag ina-entertain mo yung kalungkutan, ina-entertain mo yung depression, magte-take ng advantage yung devil. Kung ano-anong mga thoughts na ipapasok niya sa isip mo para lang mapalayo ka sa ating Panginoon. Gagawin niya ang lahat para lang palayuin niya yung loob mo to our God. And nung nag-pray ako, I asked for forgiveness. Bago ako matuluyan, I asked for